Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Sobra na ito. Grabe ang ginawa nila kay Marcoleta. Dapat tong malaman ng taong bayan. Nako, ano kaya ang ginawa nila? No? Ano kaya ang nangyari? Ito mga kababayan, mula po ito kay Pinas News Insider. Atin pong alamin at bibigyan ng komento. Mula po sa kanya ito, subscribe na po kayo. Nasa description po ang full video link ng video ito, no? Yan, at bago po natin na bigyan ng reaksyon, komento at kritisismo itong video ito. Eto mga kababayan, may i-share lang po ako sa inyo. Nako. Teka lang, eto mga karibin natin. Eto, patungkol po ito kay Vice President Sara Duterte. Ito pong Davao Secret Vlog, no? Nagbayad pa, sponsored, paid for by Davao Secret Vlog mga kabayan. Ano po ang sinasabi niya? Ito po, isa na naman pong lawmaker. Ano ba ito? Nagtatanga-tangahan ba ito? Itong sabi niya, may narinig ba kayong pahayag ni VP Sara laban sa China? Wala. Opo, wala. Wala po kaming narinig. Kasi nga po, hindi naman presidente. Hindi pa naman presidente. Si Vice President Sara Duterte, bakit mo pipilitin magsalita about sa China? Di ba? Kasi, ang may karapatan lang, di ba, na magdesisyon about sa China, ay ang presidente, mga kababayan. Bakit gusto mo na bang, sino ba ito? Ito, House Assistant Majority Leader Hill Bongalon. Gusto mo na po ba, sir, maging presidente si Vice President Sara Duterte? Sabi nga dito sa caption ni Jimmy Cabera, impeach nyo muna si BBM para maging presidente si VP Sara by succession. Diyan mo makikita ang command ng true president. In the meantime, enjoy nyo lang yung kayamanan. Enjoy nyo lang yung kayamanan nyo na galing sa kaban ng bayan, no? Ang gaba daily magsaba. Kasi gustong-gusto na po nila talaga no? Na magsalita si VP Sara about dito sa China. Wala tayong magagawa dyan mga kababayan kasi presidente po ang may dyan may control. Anong gusto nyo? Makisawsaw lang si VP Sara? Hindi rin naman pakikinggan. Ito pong sabi, kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa soberanya ng ating bansa, expect mo dapat na maglabas man lang siya, si VP Sara mga kabayan, ng kanyang pahayag, suporta laban sa China. Pero for the longest time na naging vice presidente siya from July 1, 2021 hanggang ngayon, may narinig po ba kayo na pahayag niya laban sa China? Ang sagot po, wala. Sinagot mo na pala bakit pa kailangan sumagot ni VP Sara? Sinagot mo naman diba? Kasi nga po, baka hindi alam niya, bakit naging assistant pa ito ng House Majority, no? Kung hindi niya alam na ang presidente po ang sole architect ng foreign policy ng ating bansa. Paulit-ulit lang kayo Para itong lawmaker, itong congressman na ito mga kabayan, para yung mga trolls lang na nagko-comment sa iba't ibang channel ng mga DDS, di ba? Yung walang sawang ICC, China, pro-China, di ba? Ito 'yon. Mga kababayan, baka ito yung kasi nagbayad pa sponsored, paid for by Davao Secret Vlog. Baka siyang may-ari ng vlog na yan. Yung katanungan po mga kababayan, kasi, di ba? Ganito po yung mga manood po kayo sa mga malalaking channel pag nagla-live po sila. Like for example si Sir Badong Areteles mga kababayan. No? May mga magko-comment talaga niya na pasok ICC, pro-China naman kayo, di ba? Mga ganyan po ang mga utak nito. Anong masasabi niyo diyan mga karibin natin? At eto na. Comment mo na lang sa baba kung ano po ang masasabi niyo dito sa lawmaker na ito. Eto mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan.
Ha? Ito po yung about kay Congressman Marcoleta. Delikado pala si Congressman Marcoleta dyan sa kamara, no? Kasi pinagtutulong-tulungan na po siya eh. Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila ibulgar sa publiko ang pagpigil sa kanya na makapagtanong kay Congressman Stella Gimbo sa plenary budget hearing ng ilang kaalyado ni Speaker Martin Romualdez para hindi mausisa 6 trillion budget para sa taong 2025 sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta. Tinanggal na ng Kongreso bilang Vice Chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability. Pero bago ang lahat, Grabe po yung action nila, no, mga kababayan. Grabe po yung action ng leadership ng House ngayon, ha. Yun pagtatanong, gusto lang magtanong ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, pero tanggal agad bilang Vice Chair ng Committee on Good Governance. Sino pa? Yan ang tanong natin ngayon, mga kabay. Kung wala na po dyan si Congressman Marcoleta, sino pa? No? Sino pa ang magtatanggol, no, ng karapatan ng taong bayan or 'di ba, magpapaalam, magbibigay ng impormasyon, magre-report sa taong bayan ng totoo, ha? Hindi po yung mga manipulated na impormasyon, no? Hindi po yung mga puro panig sa kanila. Sino pa po ang magtitingin sa kaban ng bayan? Di ba? Kasi isa po yan sa pag sinabi natin good governance, it involves sometimes money, di ba? Sino pa ang dyan? Sino pa ang titingin dyan? Sino pa ang magiging watcher ng Pilipinas, ng taong bayan? Kung tatanggalin po nila si Congressman Marcoleta. Kasi ang ipapalit nila, we are very sure, mga kababayan, na kasing kulay din nila or di ba, kakampi rin nilang ilalagay nila dyan. Yung talagang halos hindi na magsalita, or kung magsalita man, no, ay puro yes lang, yes or no lang. Nako, dali tayo dito. bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos aminin ng Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na hindi na siya nakapagsalita sa plenaryo at tila hinarangan siya ng mga kalyado ni Speaker Martin Romualdez para hindi makapagtanong at mabusisi ang controversial na Marikina representative na si Stella Gimbo at para hindi mausisa ang 6 trilyong budget para sa taong 2025. At ngayon sa nangyaring pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, saan nakadalo si Congressman Rodante Marcoleta at magtanong sa representative ng COA kung ilang government agencies yung may notice of disallowance at dapat ipatawag din para makagawa ng maayos na batas, ay tila pumalag ang ilang kongresista at sinabing tinanggal din siya sa pagiging member ng committee. Kaya't napag-alaman na tinanggal si Kong Rodante Marcoleta bilang Vice Chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability at hindi na rin ito kasali bilang membro ng nasabing committee. Pakiwari tuloy ng taong bayan, bakit biglang tinanggal? Marami palang may notice of disallowance na government. So, eto mga karibin natin, pinapakita lang po ng pamunuan, no, ng House of Representatives na sila po ang may hawak ng kapangyarihan ngayon, no? Sila po ang magdidesisyon kung ikaw ay magiging membro, kung ikaw ay kasi ang labanan talaga sa politika, lalo na dito sa Kongreso at Senado, mga kababayan, it is numbers game. Ngayon, for example, may hain ng motion, di ba, na tanggalin natin si Congressman Marcoleta, for example lang, di ba? I-divide agad yung house. Ngayon, kung isa ka lang, kung dalawa lang kayo, tapos yung membro ng committee ito ay halos pumapanig lahat dito sa chairperson o sa pinakamataas, di ba? Wala na.
siguro yan po yung nangyari dito kay kaya Congressman Marcoleta, mga kabayan. Agency. Pero bakit ang OVP lang ang tila pinag-iinitan ng Kongreso? Komento pa ng ilang dismayadong netizen. Grabe na talaga ang panggigipit nila kay Marcoleta. Dahil lang ba kinontra sila at di nakaporma sa kanilang mga hearing? Dahil si Marcoleta lang ang nag-iisang congressman na may paninindigan at hindi nasisilaw sa pera. Wala na talaga to sa hulog si Tamba. Pinatalsik at tinanggal pa talaga si Kong Marcoleta sa committee. Iba na talaga tong Kongreso. Pag hindi ka alyado, tanggal agad. Ayan na, tinanggal na talaga si Kong Marcoleta. Wala nang ibang nag-utos niyan kundi si Tamba. Diyan kasi sila magaling kapag hindi ka alyado at kontra sa mga gusto nilang mangyari. Ayan, si Bak sa pwesto agad. Di mo talaga makikita na kapag kampi ka sa mga Duterte, gagawan ka talaga ng issue at si Bak at tanggal agad ang kapalit. Grabe ngayon lang talaga ito nangyayari. Ang ganitong pamamalakad. Grabe ang pasabog ni Kong Marcoleta. Binunyag na talaga sa harap pa talaga ng chairman na si Chua na sinibak na pala siya nang hindi man lang niya alam. Sobra na talaga ito. Ilahat nyo na lang para wala nang sagabal sa mga plano ninyo dyan sa Kongreso. Sobra na talagang pinapakita nyong kabulastugan. Hindi pa kayo nakontento sa pagharang kay Marcoleta para hindi makapagsalita sa 6 trilyon na mahigit na budget ng Kamara at pinatalsik at tinanggal pa talaga sa pwesto. Sobra naman ito. Wala na talagang hustisya sa Pilipinas. Ang Kongreso naging Supreme Court na talaga. Kung hindi pa nagsalita si Kong Marcoleta na tinanggal na pala siya sa committee, ay hindi pa malalaman ng taong bayan. Grabe na talaga kayo. Sobra nang pinapakita nyo sa taong bayan. Puro na mamahaling gamit ang pinapalabas sa publiko. Hindi na kayo nahiya. Pera ng taong bayan yan. Nilistay nyo. Basta pera talaga ang pag-uusapan, lalo na't malaking halaga, ay gagawin talaga ang lahat para lang sa pansariling interes at gagamitin lang ang taong bayan para lang maging malinis sa mata ng publiko. Tandaan nyo ang kasabihang, ang karma di magsaba. Unquote. The Honorable Valeriano is, before I recognize the Honorable Marcoleta, just a quick manifestation with the indulgence of Honorable Marcoleta. Quick Kaya ito manifestation mga of the kabayan, Honorable pakinggan po natin yung Congressman kanilang Valeriano. You're recognized. Thank you, Mr. usapan Chairman. dito. And in relation to the manifestation of Senior Deputy Speaker Gonzales, ito pong committee hearing natin ay initial deliberation and preliminary determination of my privileged speech last September 3. Partly nung speech ko po, and I quote again, hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Alam naman po natin yung lahat, diba? Alam naman po natin na hindi pera yon. Pati naman yung sa presidente, hindi rin naman niya pera yan eh. Diba? Maging yung sa kay Speaker Romales, hindi rin niya na pera yon. Maging ikaw, na nagsasalita ngayon. Hindi mo rin pera yung budget sa'yo, kailangan magpaliwanag rin kayo. Pero bakit si BP Sara lang ang gustong-gusto niyong magpaliwanag? Diba? Kasi nga po, gusto niyong humanap ng grounds or kaso para i-impeach si Vice President Sara Duterte. At yung iba po, pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sambayanan kung sino ang naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. At doon po, nilagay ko rin sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries at meron ding 793 strategic partnership noong 2023. Ako po yung natuwa kanina sa pagdating ni Vice President dahil ang buong akala ko ay masasagot niya yung katanungan ko sa Natuwa ka talaga. Alam namin pong natuwa kayo. 'Di ba nang pumunta diyan si Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi akala siguro nila mga kabayan, eto na ang chance natin eto na. Balatan natin 'to ng buhay dito. Di ba? Yun yung plano Stick to the plan, di ba? Ayan yung plano nyo Pero, yan, nabulilyaso po yung plano ninyo.
Dahil hindi kayo hindi sumang-ayon si Vice President Sara Duterte sa plano ninyo. Sa privilege speech. Subalit, sa pagtanggi niya po ng pag-take ng oath at halos hindi niya rin po sinagot ay nakakalungkot din po. At asahan po ninyo na kung sakali man na maging maayos ang kinalabasan ng COA findings, ako po ay nakahanda ulit na tumayo at magsalita ulit kung ano man ang magiging rekomendasyon ng Commission on Audit. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you. The Honorable Marcoleta is now recognized for his interpellation. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Eto na ang idol samantalahin natin. ko na po ang presence po ng mga kinatawan ng Commission on Audit. Gusto ko po sanang itanong mula sa kanila, ano-ano pong mga opisina ng ating pamahalaan o ahensya ang pinagkakalooban po ng intelligence and confidential funds? Attorney Camora, please respond. Confidential funds are given to NGAs, to LGUs, and some GOCCs po. You can elaborate, Madam Representative, sino po sa mga LGUs ang binibigyan po ng intelligence and confidential funds? Sa LGUs po, depende po sa LGU, sa POP po nila, Mr. Chair. Hindi po ba yung mga opisina ng mayor ay nakakatanggap ng intelligence and confidential funds? As long as it is part of their budget, Madam Chair, Mr. Chair. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo, kayo po nakakaalam kasi kung sino-sino sa kanila. Karaniwan po yung opisina ng mayor, nakatatanggap po, maaaring hindi lahat, ngunit nakatatanggap po basically yung opisina ng mayor. Tama po? According to the joint circular po, LGUs whose peace and order is a priority concern, sila po usually yung nag-allocate ng confidential funds. Kaya nga po, base po sa record ninyo, may mga mayors po, opisina ng mayor ang nakatatanggap ng confidential and intelligence funds. Kasi po kayo ang nag-o-audit eh. Yes po, Mr. Chair. Para hindi na tayo magtagal, ganun lang kasi. Pati po opisina ng gobernador nakakatanggap din po ng ganung klaseng pondo, hindi po ba? Yes, Mr. Chair. Yun pong PNP nakakatanggap po. Intelligence fund po sa Opo, PNP. yung AFP nakakatanggap po. Yes po, Mr. Ang Chair. opisina po ng ating Pangulo ay nakakatanggap po ng intelligence funds. Yes, Mr. Chair. Ngayon po sa mga karamihan po ng opisina ng mayor at opisina ng gobernador at alimpang mga LGUs na maaaring makatanggap nito, depende sa kanilang pangangailangan. Yung AFP at saka yung ating kapulisan at ang ating opisina po ng ating Panguluhan, masasabi po ba ninyo na merong na-issuean po ng notice or notices of disallowance sa napakaraming opisina na tumatanggap ng ganitong pondo? Mr. Chair, pagka meron naman pong mga ibang agencies na nakatanggap Kaya nga po ng gusto ko pong malaman, halimbawa 2022 at saka 2023, ballpark figures lang po, ilan po sa mga official at sa mga opisina ng mayor na nakatanggap ng confidential or intelligence funds ang subjected to notices of disallowance? Ilan po sa opisina ng gobernador, ganun din po yung tanong. At saka sa iba't ibang mga opisina pa, para malaman lang natin, kahit ballpark figures lang, ilan po yung na-issue nyo na notices of disallowance concerning these types of funds? Mr. Chair, wala po kaming data on the said information today because we only have data on the OVP po. I cannot give. So yan mga kaubayan, hindi po sila prepared, no? Dahil nga po, this is stick to the plan, no? Ang data lang nadala nila for Office of the Vice President lang. Pwede namang, di ba? Pwede silang kunin nila sa kanilang opisina kung tinatawagan lang naman yan eh. Di ba? An exact number Bakit po? Kasasabi nyo lang na meron din kayong sinubject sa notice of disallowance eh. Bakit po yung opisina lang ng OBP ang meron kayong record?
Yung hawak po namin ngayon, Mr. Chair, since ito po yung subject ng inquiry, we are prepared as to the OVP. Pero as to other O sige po, agencies- ganito na lang. Meron po ba kayong estimated na bilang ng na-issue nyo na kayo po kasi pag intelligence and confidential funds, kayo po yung auditing unit ang nakatoka para tingnan po ang pagkakagasta ng tipo ng fondong ito. Tama po? Tama po, Mr. Okay. Chair. Makapagsasabi po ba kayo ng estimated number? Ito po, kinabibilangan ng opisina ng mayor, ng gobernador, ng ISAP, ng kung ano-ano, ng siguro po, maski National Intelligence Security Council, AFP, ang kapulisan. Can you provide us a ballpark number of the notices of disallowance that your office has initially issued? Mr. Chair, I cannot give you a ballpark figure now since hindi naman po ako involved sa entire ICFAO. So, Wala po bang isa sa inyo na nakaupo ngayon sa aming harapan ang makapagbibigay man lang ng estimated number? Napakarami po ng mayor, napakarami po ng gobernador. precisely, sir, kaya sa ibang division, wala po akong... Pwede ba natin sabihin 100 or 500 notices of disallowance? I cannot say po, Mr. Chair. How can you help us? We are supposed to be doing this in aid of legislation. Kaya namin kayo pinatawag para tulungan nyo kami. Mr. Chair, Ang sabi po ng jurisprudence, which was quoted by no less than the former Chief Justice of the Supreme Court, Reynato Puno, quoting various jurisprudence. Kasama na po yung Arnold versus Nazareno. There should be a legislative purpose. That's number one requirement. The number two requirement, there should be pertinency in relation to those legislative purpose. Kaya po Congressman Marcoleta, tinatanong you ko, have 1 minute. tinatanong ko po ngayon, gaano karami, o sige ganito na lang, marami ba ang na-issue nyo po na notices of disallowance in connection with these types of fund? Sir, I really cannot give an exact number Hindi nga sabihin mo today. lang, marami. Attorney, Medyo marami. Attorney Camora, could you please submit the documents that the Honorable Marcoleta is requesting? Yes. Kasi sa ngayon, Mr. bago ako As to the magtapos, numbers. Mr. Chair, I want Yes, to wind Mr. up now. Yes. I want please to wind up now. Can you at least sabihin mo lang, marami, medyo marami. Pati ba naman yun, hindi mo... Ang dami po nating mayor dito sa buong Pilipinas, ang daming gobernador. Kung hindi mo alam, mag-resign ka na dyan. Di ba? Wala ka rin naman palang naitutulong sa bansa. Yan lang, hindi mo alam. Yan po ang trabaho ninyo, mag-audit. Oh, di ba? Ikaw, personally, dapat ang tinanong na lang ni VP kung Marcoleta, personally, no? Based on your own, tawag nila dito, yung may personal knowledge ka sa pag-audit ninyo. Ilan ang na-audit ninyo? Diba? Tulungan nyo naman po. Baka nabusalan rin ang hinayutak na to. Gobernador, pati kapulisan, ISAP, AFP. So sabi mo kanina, marami na-cover ng ilan ba? Madam Chair, kung yung current year, I can answer na O yung, konti lang on po. the average noon, yung halimbawa 2020, 2021, 2022, by way of your experience, by way of your former data. previous years po, I cannot say since bago lang po ako sa ICFAO. So, we could just provide you po with the Naloko na. Bakit bago ang ipinadala nyo dito? Siyempre, hindi ito makakasagot. Diba? Agoy, kowa. What is happening? Bakit bago yung pinadala nyo? Wala talaga itong masasagot mga kabayan kung bago to. Dapat yung ipinadala dito, yung mga talagang mga gurang na. Diba? Mga gurang na dyan sa COA. documents. Please wrap up. One last question, Congressman What Marcoleta. about to the other members of the Commission on Audit? Through your experience, let's say in the last 10 years, wala kayong may bibigay? Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong ito? Kung marami po kayong na-issue, at alam ko marami talaga,
na notices of disallowance. Pupuntahin natin dito lahat, hindi lang ang Office of the Vice President at dapat umupo dito. Lahat na po ng inisyuhan nyo ng notices of disallowance must sit here para makagawa po kami ng mas maganda, mas balanse na batas. Kung pag-uusapan po ay ang paggamit nitong intelligence funds. Do you understand, Madam? Yes, I understand po the question. So However, the committee is expecting to receive the number as well as the pertinent records pertaining to the issuance of notices of disallowance to the municipal mayors, governors, the PNP, the AFP, and such other agencies who are recipients of intelligence and confidential funds, because later on we will also summon them and sit Congressman- with us. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. Congressman, So yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Ha? Talaga naman yung eto lang yung masasabi ko. Bakit nyo pinadala nga itong bago pa? Dapat yung pinadala nyo mga ilang taon na dyan sa, sa ahensya para mas maganda ang may sasagot. At saka napakaganda po ng point ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, na dapat silang lahat na may notice of disallowance ay papuntahin dyan. Diba? Hindi lang si Vice President Sara Duterte para mas makagawa ng mas matibay, mas magandang batas patungkol po dito sa pag-audit ng COA. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.